Ito guys yung aksidente nung mga nakaraang araw Nag-aaral pa yun. na dyan sa Ortigas Avenue Extension sa may Bukasan ng anak ko. Antipolo Wala na yung malapit sa Tikling. Nagagayad sa pag-aaral nila. Yan, panoorin niyo yung aksidente para makaiwas tayo, para pag dumadaan tayo sa mga ganyang lugar dapat mag-iingat tayo kasi dyan sa lugar na yan double solid yellow lane. So ibig sabihin no overtaking, no counterflow. Kasi ang dami na talaga na aksidente yan. Sa araw-araw ko na pagdaan dyan sa lugar na to, talagang napakarami na aksidente yan na motor, minsan four wheels, talagang warak talaga yung sakyan dyan pag nababangga. Tingnan niyo guys pa. At kayo mismo makakapag husga kung sino may kasalanan dito. 24 anyos sa bus driver. Galing daw siyang garahe sa Binangonan at patungo sa terminal sa Antipolo. Aminado ang bus driver na nag-counterflow siya. Malayo po, nakabusina na ako kasi maluwag yung kalsada. Talagang dumiretso, bumangga doon sa likod na. Bakit niyo sir naisipan na mag-overtake? Kasi ang bagal na niya paano no? Papunta rito. Papagal din kami dahil umaga. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sana po panagutan niya yung mali niya kasi sa kabila, maling side siya dumaan talaga eh. Sana mabigyan ng hustisya yung asawa ko kasi buhay ang nawala sa akin eh. Pasensya na lang. Kasi aksidente ba kaya? Hindi naman natin nasahan yan. Nagdulot ng mabigat na trapiko sa Ortigas Avenue Extension ang aksidente. Samantala, Susan, pasado alas 6 sa umaga nang matanggal yung bangkay ng biktima dito sa gitna ng kalsada. Diyan po mismo nangyari yung aksidente pero hanggang sa mga oras na ito ay ramdam pa rin yung mabigat na trapiko dito. Yan guys, makikita nyo naman di ba kung sino yung may kasalanan dyan. Although yung motor may kasalanan siya kasi bigla na, kumaliwa siya, hindi mo lang niya tumitingin sa side mirror niya o sa likuran niya kung may nakasunod sa kanya. Na dapat bilang isang driver SOP yan na dapat ay nag-iingat ka talaga para maiwasan mo ang maaksidente kay. At yung namang siraulong bus driver na yon, halos lahat yata ng bus driver mga buwang-buwang eh. Sa kalsada sila yung kala mo sila yung nambubuli sa kalsada sa mga maliit eh. Imagine mo sa laki ng kanyang bus, i-counterflow niya doon sa kurbada yun eh. O paano, ano mangyari talaga nun? Itong ano naman, itong motor, nag-drive ng motor, hindi naman niya iniisip na pwede talaga may counterflow. Dapat bago siya liliko, hindi lang dapat sa unahan siya tumitingin. Dapat tinitingnan sa likod na baka kasi may umubertik sa kanya. Para maiwasan sana ang aksidente. So yun dapat ang ginagawa para hindi tayo ng mga driver, dapat alam natin yan eh. Dapat nag-iingat tayo eh. So ayan tuloy dahil sa pagkakamali ng isang bus driver, ayan may namatayan. May isang buhay na nawala at nakakawa yung mga anak niya na maiiwan. Nakakalungkot talaga yan. Kung sa akin man part ko nangyari yan, talagang nako, di ko alam kung anong gagawin. Kaya naawa din ako dun sa kay kuya na namatayan. Napakahirap ng kalagayan niya ngayon. Kaya guys, mag-iingat kayo lagi.